At ang pamagat ng ating papakinggan sa umagang ito, invitation. Invitation. Sisimulan po natin sa aklat ni Mateo chapter 22. Simulan po natin sa verse 1 hanggang 4. And Jesus answered and spoke to them again by parables, and said, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son, and sent out his servants to call those who were invited to the wedding, and they were not willing to come. Verse 4. Again, he sent out other servants, this for the second time, saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner. My oxen and fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding. Let's pray. Father God, we heard, and I personally heard, O God, what you have just said to my spirit today, O Father God. And I pray, may you open the hearts and mind of my brothers and sisters who are in the respective places, O God, in the rooms, their houses, O Father God. I pray that all of them will have the spirit of understanding, pagkaunawa, O Diyos, ang ibigay sa bawat nakikinig sa umagang ito. At para sa aking mga kapatid na nasa iba't ibang dako ng mundo, na naka-online sa ngayon, paabot sa inyo ang isang napakahalaga imbitasyon. Kaya nariyan kayo para makinig. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Let your Spirit, O God, ang siyang magturo sa umagang ito. Sa pangalan niyo, Panginoong Hesus. Amen. Ito yung paanyaya na nagmumula sa Diyos. Idinaan sa isang talinghaga upang yung mga dati nang tinawag, muli inimbitahan sa isang napakahalaga na okasyon. Una, inanyayahan ng Diyos ang mga makasalanan. Simula sa lumang tipan, sinabi ito ni Prophet Isaiah, chapter 1, verse 18 hanggang 20. Sabi dito, halikayo at magliwanagan tayo. Gaano mang karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busila sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo ay mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. Narito ang paanyaya, inanyayahan ng Diyos ang mga makasalanan. Tayo rin ay naging kabahagi nito bilang una bago natin nakikita at tinanggap at nakatagpo ang ating Panginoon. Tayo rin ay makasalanan. Tinawag tayo may panahon na ating inignore ang mga panawagan. Iba-iba ang sinugo ng ating Panginoon. Hindi lamang 3, hindi lamang 5 ang nag-anyaya sa atin sa presensya ng ating Diyos. Ngunit patuloy natin na tinatanggihan ang kanilang paanyaya. Pero merong naglalakas loob sapagkat mahal ng Diyos ang bawat kaluluwa, lalong-lalo na ang makasalanan. At itong sinabi ng ating Panginoon ay mahalaga na dapat na maintindihan ng bawat kaluluwa na nakikinig sa umagang ito. Bakit at gaano kahalaga? Inialok ang kapatawaran sa mga makasalanan na handang sumunod at tatalima o tumalima sa panawagan ng ating Panginoon. Sabi niya ulitin, halikayo at magliwanagan tayo. Kahit gaano karumi ang inyong kasalanan, handa kong patawarin at gawing maputi, kasing puti ng niebe. Ganong kadakila ang panyaya ng ating Panginoon. Ganong kamahal ng Diyos ang kanyang nilikha. At narito ang pangalawa. Inanyayahan din ng Diyos ang mga dukha.
Sila ay inanyayahan din ng ating Panginoon. Sa aklat pa rin ni Isaiah chapter 55 verse 1, narito ang sinabi, halikayo. Makita natin ang linaw, paulit-ulit na paanyaya ng ating Diyos, halikayo. Lahat kayong nauuhaw, magsilapit sa tubig at lahat kayong mga walang pira, halikayo. Bumili ng trigo at kumain. Oo, halikayo, bumili ng alak at gatas ng walang pira at walang presyo. Ang imbitasyon ay tuloy-tuloy na ipinapangaral ng ating Diyos. Iba't ibang mga lingkod ng Diyos ang sinusugot, inuutusan upang paratingin sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga makasalanan, upang sila ay magbalik loob sa Diyos. Ito para sa mga dukha, ang paanyaya. Yung walang pira, sa mga dukha, halikayo. Lahat kayo ng mga nauuhaw. Nauuhaw saan? Nauuhaw sa presensya ng Diyos. Nauuhaw sa pag-ibig ng Diyos. Paanyaya na sinabi ng ating Panginoon sa lahat ng mga dukha. Sabi sa verse 2, sabi niya, bakit gagastusin ang inyong pira sa hindi makabubusog? At bakit nagpapakapagod sa hindi nakasisiya? Makinig sa akin, sabi ng ating Panginoon. Makinig sa akin at kayo'y kakaing mabuti at masasarapan kayo sa matatabang pagkain. Ano ito? Ang salita ng ating Diyos. Verse 3, makinig, inulit na naman, makinig kayo at lumapit sa akin. Bakit kaya hindi ba natin napapansin? Bakit paulit-ulit na binabanggit ng ating Diyos ang makinig, lumapit, halikayo? Dahil sa katigasan ng ulo, ng puso, ng tao, ito ang paanyaya ng Diyos na labis na nagmamahal sa mga tao na nasa sanlibutan. Pilit pa rin na binapangaral ng ating, inaangayahan pa rin niya. Sapagkat mahal ng Diyos ang kanyang nilikha. Makinig. Sabi sa Revelation, makinig ang merong pandinig. At narito ang pangatlo na paanyaya ng ating Panginoon. Inanyayahan ng Panginoong Hesus. Sino? Ang mga napapagod. Napapagod sa trabaho, napapagod sa kalagayan natin ngayon. Halos hindi makalabas sa bawat tahanan. Napapagod na. Sabi ng aking apo, I'm bored. Napapagod saan? Sa mga lubhang nabibigatan. Ngunit nariyan pa rin paanyaya ng ating Diyos. Halikayo! Come! The Lord says, come! Those who are heavily laden, and I will give you rest. Kung pagod ka na, hindi mo na halos maisip kung anong dapat mong gawin. Nariyan ang ating Panginoon may paanyaya. An invitation offered open to everyone. Lalong-lalo na sa mga napapagod sa pag-iisip, napapagod sa kanilang trabaho, napapagod kung siya nasa loob ng tahanan, napapagod na para bang walang katapusan. I'm tired. Sa pagpapaalala, pagod na. Pagod na ang ama, pagod na ang ina sa pagpapaalala sa kanilang mga anak. Ngunit, ang ating Panginoon may paanyaya. Halikayo. Kayo na mga napapagod, kayo napapagal at nabibigitan sa inyong mga dalahin. At ang sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ito'y magaan at makasumpong kayo ng kapahingahan. Therefore, rest can be found only to no one else. Because the Lord Himself says that under heaven there is no other name but God has given, but the name of Jesus. Doon tayo lumapit sa pagkatangin sa Kanya natin masusumpungan ng kapahingahan. The rest that many people are looking for is sa Panginoon ating masusumpungan. Paulit-ulit na paanyaya. Paulit-ulit na imitasyon ng ating Diyos
Bawat kapatid na nakaranas ng bagong kapanganakan, tayo pa rin ay sinusugo ng ating Panginoon para anyayahan natin ang ating mga kapatid, ang ating magulang, kung wala pang relasyon sa Diyos, sa atin inihatag ng Diyos sa balikat natin. Yayain natin sila. Imbitasyon na patuloy na sinasabi ng ating Diyos. Hindi ba tayo nagtataka kung bakit panay-panay ang imbitasyon? Sapagkat malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Sabi niya sa verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. You see? Ang pamatok na ibibigay sa atin ng Diyos, magaan. Iyon ang nais ng Diyos na ibigay sa atin. God did not call us to carry those burden, but God called us to give it the burden. Give it to Him. Sa Kanya natin ibigay. Hindi tayo tinawag para magbuhat ng mabibigat at nakakapagod. We are not called by God to carry this burden. Hindi. Nagbigay at nag-alok ang ating Panginoon ng kapahingahan spiritual. Sa Kanya natin masusubungan ang totoo at tunay na kapahingahan. Hanggang siya ang makakapagbigay. Bakit kung kanino pa tayo lumalapit para tayo makasumpong ng kapahingahan? There is only one way. One Lord. One God. Para makasumpong ng ganitong kapahingahan, tanging sa Panginoong Hesus ang nakapagbibigay, makakapagbigay ng ganung uring kapahingahan. He loves us and He loves you. Mahal tayo ng ating Panginoon. Ganong kadakila ang ating Diyos at ganong tayo kamahal. Mahal ang bawat isa sa atin. Tungnan natin, tunghayan natin yung mga naunang tinawag ng ating Panginoon. Ang isa, si Andrew, hinanap niya ang kanyang kapatid at tuwang-tuwa siya. Sabi niya, halika, yung nakasulat sa banal na kasulatan ay akin na nasumpungan. Nawag ka bawat mananampalataya, ganito rin ang dapat na pagiging masigasig na hanapin kapag nasumpungan na ang makakapagbigay ng buhay. Hanapin natin ang ating kapatid kung na siya'y nawawala. At ito ang una at pangunahing ginawa ni Andrew. Hinanap niya si Pedro at iprininsinta niya. Ipinakilala. Sabi ni Andrew, halika, nakilala at nasumpungan namin ang nakasulat sa banal na kasulatan, ang Bisaya. Hindi lamang si Andrew maging si Felipe, inanyayahan niya si Nathaniel. Ang sabi niya, come and see. Nung sumagot si Nathaniel, meron bang lalabas sa Nazaret na ganon? Ang sabi ni Felipe, halika, para makita mo. Because man is prone to declare that unless I see, I will not believe. But for you should believe. Never declares to see is to believe. But believe and you will see the glorious riches of God's glory in Christ Jesus, the Son of God. Kung gusto mo siya makatagpo ng personal, suko natin ang ating sarili. Si Andrew, si Felipe, sila ang mga tinawag na una ng ating Panginoon at may kagalakan sa kanilang puso na hinanap nila. Kaibigan ni Andrew at kapatid ni Andrew si Pedro at kaibigan naman ni Felipe si Nathaniel. Sinanap nila sapagkat gusto niyang ipakilala ang totoong Misaya na nagbibigay buhay at nangako na siya'y babalik para ipakita at ipatunayan sa kanila na siya ay Diyos. Sino pa?
Narito pang isa. Ang Samaritana, ang babaeng Samaritana, inimbitahan niya ang kanyang mga kapitbahay. Puntahan niyo ang mga kapitbahay, isigaw niyo, nakilala niyo si Kristo, ipangaral niyo, sabihin niyo, imbitahin niyo, sa tahanan niyo, buksan niyo ang Biblia. At ituro sa kanila na ang nag-iimbita ay ang ating Panginoon. Imbitasyon para sila ay maligtas. Imbitasyon para makarada sila ng kapahingangan sa kapaguran na kailang dinaranas ngayon sa COVID na ito. Halos hindi na makapag-isip ng tama at hindi na makapag-isip ng wasto. Maging sa desisyon ay hindi na, sapagkat ang kaisipan ay tuliro. Yayain natin sa ating tahanan. Buksan natin ang Biblia. Pag-aralan natin kung ano sinabi ng Diyos sa Biblia. I-present natin. Huwag natin sarilinin. Huwag natin itago ang kaligtasan. Hindi ito para sa atin lang. Para sa kanila rin. Namatay si Kristo para sa mga kasalanan. Lahat ay mahal ng Diyos. Nakita natin kung anong ginawa ng Samaritana. Lumabas siya, iniwanan niya yung kanyang purpose kung bakit nandoon siya sa balon. Lumabas siya, pinagsigawan, halik kayo! Nakilala ko ang lalaki nagbigay sa akin ng buhay ko, nagsabi sa akin ng totoong buhay ko. Yes, imagine pati yung kanyang sariling buhay, ipinagsigawan sa kanyang kapitbahay bilang katunayan ng naksumpungan ng babaeng Samaritana ay ang totoong nagbibigay ng buhay na doon sa mga nauuhaw. Ang ating Panginoon nag-alok ng tubig na kung kailanman kapag siya nakainom nito, hindi na siya muling mauuhaw. Bagkos ito'y magiging balon sa kanyang puso na patuloy na babalong ito sa kanyang pagkatao. At ito ang naranasan na sumpungan ng Samaritana. Galak na pinangaral, inimbitahan doon sa mga kapitbahay, pinagsigawan ng Samaritana. Ganon kabol nung masumpungan niya ang totoong makakapagligtas, makakapagbigay ng totoong buhay. Itong Samaritana. Sino pa? Si Matthew, the tax collector. Nung tawagin siya ng ating Panginoon, siya nagtawag at naganda siya ng piging. Pinaganda niya, nangumbida, inanyayahan niya ang mga kasamahan niya at mga tao doon at kanyang ipinakilala. Si Pedro, si Andrew, si Felipe, lahat ng mga naging alagad ng Panginoon nila. Bakit hindi natin gawin? Parehas din sila sa atin. Tinawag at iniligtas. Inanyayahan din. Ilang ulit tayong binalikan para natin makatagpo ang ating Panginoon. Hindi lang 10 ulit na nag-anyaya dumaan sa atin. Hindi natin pinansin. 2, 3, hanggang ilang ulit pabalik-balik. Inignore natin. Ngunit ng oras na itinakda ng Diyos, siya ay ating nasumpungan. At narito tayo ngayon, nasa ating mga tahanan, nakikinig, naghihintay kung ano ang kapahayagan ng ating Diyos para tayo mapalakas, para ating mapagtagumpayan ang ating nararanasan na kapighatian sa kapaligiran. Nakikita natin na maraming tao tuniro, maraming tao ang lumaranas sa ganitong uri. Nasuliranin. Tayo na nakakaalam ng solusyon sa problema. Ang salita ng ating Diyos. Yayain natin, imbitahin natin sila. At ituro natin para sila ay hindi makaranas ng kapaguran. Ituro natin kung sino magbibigay ng solusyon kapag ang isang tao ay napapagod. Si Cornelius, sa kanyang kagalakan, tinawag ang buong pamilya, buong miyembro ng pamilya. At silang lahat ay naligtas. Ganoon kapag ang Panginoon
ay nasa puso ng totoong sumusunod kay Kristo, ito ang ginagawa ng Diyos. Binibigyan tayo ng kakayahan at kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay matuto na angyayahan at tawagin ng mga nasa kapaligiran, pati mga kaibigan, pati mga mahal sa buhay na malalayo. Pupuntahan natin sila sapagkat meron tayo na Kristo na masolusyon sa mga suliranin sa panahon ngayon na pandemic. At alam niyo ba, meron pang isa. Isang araw habang naglalakad ang ating Panginoon sa Jericho, mayroong isang tao na tinatawag na the chief tax collector. Ang pangalan niya ay si Zaccheo. Ngunit dahil sa liit ni Zaccheo, gusto niya makita, sino ba ito? Sino ba itong nababalitaan niya? Dahil lagi siya nakaupo doon sa kanyang tax collecting table. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makikita pag duman ang ating Panginoon. Tumakbo siya ng malakas, mabilis. Umakyat siya sa sycamore tree. Tinangkihan ni Zaccheo. Pinagplanuhan niya mabuti. Eksakto ganitong oras, dadaan dito. Aabangan ko para makita ko, sino ba ito? Maraming tagasunod. Marami rin taga-usig. Maraming himalang ginawa. Sino ba ito? Yun ang nasa puso ni Zaccheo. At dahil sa liit, hindi siya makikita. Umakyat siya sa sycamore tree. At hindi siya nakaligtan ng Diyos. Pagdaan ng ating Panginoon, tumigil ang ating Panginoon. Sabi niya, Zaccheo, magbandali ka, bumaba ka. Ako'y pupunta sa bahay mo. Ito ang bahay ng ating Panginoon. Nakita niyo ito? This is the temple na sinabi ng Diyos, baba ka. Pupunta sa bahay mo. At nagmamadali si Zaccheo. Bumaba, niyayahan sa kanyang bahay. Yung templo ng Espiritu, ito ang katawan na sinabi ng ating Diyos. Na kanyang tahanan, na kapag ito'y nawasak, mayroon tayong tahanan na hindi mabubulok. Ito yung inanda ng ating Panginoon. At ganoon ang kagalakan ni Zacchaeus. Naghanda siya, sinabi niya sa Panginoon, if I cheat anyone, I will return what I have taken from them. Higit doon sa nadaya niya ay kanyang ipabalik. Ganyan, that is how God convicted a person the moment he realized the power of the conviction of the Holy Spirit to a person. The Lord will enable a person to return. Kung meron siyang nadaya, sa uli ang kanyang dinaya. At ito ay yung himala sa buhay ni Zaccheo na sa kabila ng kanyang kalagayan. Hindi tinitignan ng Diyos ng isang tao ay mayaman para tawagan ng ating Diyos at paranasin ng kaligtasan. Si Zaccheo maliit na tao pero kinahabagan ng ating Panginoon. Si Mateo na isang tax collector na makasalanan, kinamumuhian ng mga Hudyo, pero tinawag ng ating Panginoon. Ako, na dating buod ng bisyo, tinawag din ng Diyos na buhay. Binago at narito sa harapan nyo. Napapakinggan nyo kung paano ako nabago. Dahil sa isang paanyaya, because of the invitation that I have refused many times, but the Lord's faithfulness, ganon, hindi ako tinantanan ng Panginoon. Yung tao na ginamit ng ating Panginoon, hindi ako tinantanan ng Panginoon. Because the Lord knows my future. The Lord knows lahat ng nangyayari sa atin. Alam ng ating Panginoon. Kaya sa inyo,
na mga nariyan sa inyong tahanan. Maliban kay Zacchaeus, maliban kay Andrew, kay Felipe, Samaritana, sino pa ang ating malalaan? Marami pang iba. Kayo, marami na kayong naimbita. Ngunit nasaan na sila ng mga naimbita? Minsan pa, kung ating babalikan, yung imbitasyon, yung sinugo, naimbitahan na sila. Pero dahil malapit na yung wedding, so minsan pa inimbitahan sila. Sila na tinawag na dati, muli iniimbitahan para makasama sa isang piging, sa isang handaan. Yun ang pinakadahilan. At nakita natin kung gaano kalawak ang gawain ng ating Panginoon. Hindi ito magagawa ng isang tao, hindi rin ito magagawa kung sino ang mga itinalaga ng ating Panginoon. Bawat isa na tinawag at tiniligan sa ng ating Panginoon, kasama tayo dito. Kaya tayong lahat ay magtatrabaho sapagkat ito, kapag tayo ay nag-imbita, there is power. When we invite a person, may kapangyarihan ang pag-iimbita ng isang kaluluwa. Kaya gawin natin katulad ng ginawa ng mga naunang alagad. Hindi sila tumigil sa isang banda, sa isang lugar. No! Nagpatuloy sila. Nanyayahan sa ibang lugar, pinuntahan nila yung mga kaluluwa sa iba't ibang dako ng daigdig. Hanggang sa nakarating sa atin. Hanggang sa nakarating sa tahanan ninyo. Just imagine, hindi natin alam na pati doon sa kasuluk-sulukan inabot ng kaligtasan na mula sa pangangaral ng mga unang tinawag ng ating Panginoon. Yung mga alagad na nauna, in-extend nila ang invitasyon na yon para sa mga kaluluwa na alam ng Diyos. Kailangan ang makakapagligtas sa kanila. Sa panahon ngayon, napakaraming tao ngayon ang nangangailangan ng ganitong imbitasyon para sa kanilang kaligtasan. Kaligtasan sa ganitong ating nararanasan, kaligtasan sa bawat nangyayari sa ating kapaligiran, kaligtasan din dito sa ating kinakaharap na mga problema na nararamdaman natin ngayon, kung gaano pala tayo kapag tayo magkakalayo sa isa't isa, nararamdaman natin ang isang uri ng pananabik. Hayaan natin ng bawat isa sa atin gawin natin itong tungkulin na iniatang ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag natin sayangin ang bawat pagkakataon. Kung naalala niyo ang sinabi ni Pablo, we need to take every opportunity because time is gold. Ganon kahalaga ang bawat araw, bawat oras na lumilipas. We need to take advantage, sabi ni Pedro, sabi ni Pablo, sa mga taga-Episo. Ang bawat tinawag ni Kristo ng mga taga-Episo at bawat tinawag ni Kristo ng mga taga-Pilipinas sa dulong dako ng mundo, tayong lahat ay tinatawag ni Kristo upang tayo rin ay maging kabahagi sa pangangaral at maituro natin, simulan mo sa pamilya mo, sunod mo ang kapitbahay mo, yung kamag-anak mo, gawin mo sapagkat ito'y mahalaga na gawin ng bawat nakikinig sa umagang ito. Alam niyo kung anong sinabi ni Felipe? Come and see. Halika para makita mo. Ganon din ang sabihin ninyo. Halika kayo para makita nyo kung sino itong nananawagan sa inyo. Siya ang totoo na manggagamot na makapagpapagaling physically, spiritually, financially. Siya ang solusyon sa bawat tanong ng mga tao na nasa kaguluhan ang kanilang kaisipan sa buong mundo. Ang solusyon ay ang ating Panginoon. Wala tayong ibang malalapitan, tanging ang ating Panginoon. Kaya minsan pa sabi ng ating Panginoon, tawagin mo sila.
mag-aaral ng Biblia. Tawagin. Why not invite them? Let them know that there is a Bible study in your house. Tawagin mo sila. Halika, kapitbahay mo, tawagin mo. Sapagkat ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Imbitahin din natin siya. Ang mga tao, imbitahin natin sila na na sumunod. Saan? Sa Ebanghelyo ni Kristo. Sabihin natin sa kanila na mahalaga ang pagsunod sa Ebanghelyo ni Kristo. So kailangan natin siyang anyayahin. Anyayahin natin siya. Kung siya'y nagugulumihanan sa kalagayan sa ngayon, i-prove mo, pakita mo sa Biblia na narito ang pangako ng Diyos. Kayo na mga napapagal, kayo na mga nabibigatan, hali kayo at ang ating Panginoon, bibigyan kayo ng kapahingahan. Siya ang solusyon sa bawat suliranin ng bawat kaluluwa sa umagang ito at sa darating na panahon. Siya ang ating malalapitan. Wala nang iba sa pagkatangin sa Kanya natin masusumpungan ang ganitong kapahingahan, ang ganitong kasagutan, higit sa lahat, ang ganitong katagumpayan sa Kanya lamang natin masusumpungan. Napakalinaw. Huwag tayong magsaba. Never give up. But we need to extend our invitation. If somebody you have already invited, then they refuse to listen to you, the following day, do it again. Call the telephone. Say to them, how are you today? Today is the day for the salvation that the Lord wants for you. Laging nagdanais ang Panginoon na tawagin at iligtas ang lahat na naghahanap, sapagkat iyan ang gusto ng Diyos. Huwag tayong magsawa. Don't give up. We need to extend the invitation, not just for one day, not just for 1 week, not just for a month. Extend as long as there is a day. Hanggat merong oras, as long as the time is rising. Hanggat ang araw ay dumarating, imbitahin natin ang bawat kaluluwa na nakatakdang iligtas ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagtalima, sa pamamagitan ng inyong pakikinig. Kung meron kayong kapitbahay, gawin nyo. Pagkatapos na marinig ninyo ngayon, if you are convicted by the Holy Spirit, do it right after you heard this word. Sapagkat ito ang ating tungkulin. Imbitasyon ng ating Panginoon. Kaya't mga kapatid ko sa Panginoong Jesucristo, at narito pa, let's go to the last book of the Revelation. Chapter 22, verse 16 to 17. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na bituin sa umaga. 17. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, halik kayo, uli for the last moment of time. Binanggit na naman, halik kayo, lahat ng mga nakarinig nito ay magsabi rin, halik kayo, the repetition of the word, which the word is too important, a kind of invitation for every soul that needs the salvation. Panyaya ng ating Panginoon siya, huling aklat sa banal na kasulatan, at siya rin ang huling nagsasalita. Ang ating Panginoon, nagpakilala siya, ako si Jesus. Ang sabi niya, ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ipahayag sa inyo, to declare to you in the church, the assembly, sa mga iglesia. Sabi pa ng ating bakoy, galing sa angkan ni David, ako ang nagniningning na bituin sa umaga. Ang sabi ng Espiritu, halik kayo. See? Lahat na nakikinig dito ay magsabi. Halimbawa kayo nakikinig, tawagin nyo ng kapit, halik kayo. Yung nanay mo, nay, halika. Halik kayo. Yung tatay mo, kapatid mo, halik kayo. Salo-salo natin, namnamin ang iniaalok
ng ating Panginoon. Ito'y libre. Walang kang babayaran. Libre. Sapagkat ito ay ang kaligtasan na ating masusumpungan na inaalok ng ating Panginoon. Paulit-ulit na imbitasyon. Imbitasyon na magiging angkla ng buhay ng bawat mananampalataya. Kapag kayo inanyayahan, saan man, nagmamadali tayo, kalalong-lalo na kapag birthdayhan. Kapag sinabi, birthday ng anak ko, nagmamadali tayo. Pero ito, ang sinasabi ng ating, imbitahin natin sila. Para sa doon ng mga nagkakaroon ng okasyon, unahin natin, imbitahan natin sila. Saan? Para kumain ng spiritual na pagkain. Bakit? Sapagkat ito ang nararapat. Uulitin ko po, yung ating binasa sa verse 2 ng Matthew 22. Sabi dito, and sent out his servants. Dito niya hinalintulad ang kaharian ng langit. Sabi dito, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son and sent out his servants to call those who were invited. Para tawagin yung mga naimbitahan na. If you are not serious about the calling of the Lord, since you are already invited, but you refuse to come, remind them. Paalalahanan natin sila. Sapagkat ang nananawagan at ang tumatawag ay mahalaga. At merong paanyaya. At siya ang makakapagbigay nito ng kabuang kaligtasan. Sapagkat napakahalaga na dapat maintindihan ng lahat ng tao ang katotohanan ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya marapat lamang na atin din sundin kung anong sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa umagang ito. Gawin natin. Do it now. Sabi ng Panginoon kay Sakeo, baba ka, magmadali ka. Kung ikaw nasa loob ng tahanan, pagkatapos ng COVID, lumabas ka. Kung ikaw, lagi ka nakatutok sa internet, umalis ka dyan, manawagan ka, tawagan mo, kamag-anak mo, pakilala mo si Kristo na siya ang buhay. Siya rin ang daan, siya rin ang katotohanan. Pakita mo, imbitahin mo sila. Mag-Zoom kamo tayo. Join us during our service. Join us in our prayer meeting. Join us in our Bible study. That is how you should invite your loved ones, your friends, your co-workers, your neighbors. That is the way that we need to invite them. Don't just ignore the time. Time is gold. We need to take advantage of that time. Maraming mapapahama kung di tayo susunod sa panawagan ng ating Panginoon. At bago po tayo magtapos, ulitin ko lang po ang unang sinabi ng ating Panginoon. Okay? Iisa-isayin ko po. Inanyayahan unang-una, the Lord invited those who are sinners. In the offer is there. Pangalawa, na kanyang inanyayahan, yung mga dukha na libre ang ibinibigay ng ating Panginoon. Sabi, halik kayo. Lahat kayong nauuhaw. Kayong mga dukha. So the invitation is just for the poor, not to everybody. But dito, single out. Ibig sabihin, para sa mga dukha. Pangatlo, na kanyang inanyayahan. Personal invitation ng ating Panginoon. Inanyayahan ng ating Panginoon ang mga napapagod. Kapitbahay mo ba napapagod sa paghihintay na hanggang ngayon doon sa Pilipinas? Ang kapitbahay mo ba napapagod dahil nag-aantay ng rasyon? Hanggang ngayon hindi pa rin dumarating sa kanila. Yung amelioration hanggang ngayon hindi dumarating. Yung pangako ng uwa wala rin dumarating. Ito, sabihin ninyo. Pagod na sa paghihintay. Ito ang solusyon sa kanilang kapaguran. Come to me. All of you are weary and burdened, and I will give you rest. At yung pang-apat na sinabi ng ating Panginoon, yung imbitasyon ng iba't ibang tinawag ng Diyos. Una, si Andrew, si Felipe, Samaritana, the Samaritan woman, si Cornelius, sino pa? Si Mateo. Sino pa? Ang pangpito, sino? Sagutin nyo, ako!
kayo, ako, tayo, anyayahan natin yung mga una, mahal natin sa buhay. Mga kapatid natin sa laman. Pangatlo, mga kapitbahay natin. Pang-apat, dun sa mga kakilala natin kasama sa trabaho, mga kakilala nasa malayong lugar. Hindi dahilan, merong cellphone, merong telepono, pwede natin tawagan. Kapatid, ito na yung panahon, pagkakataon. Inaanyayahan kita. Natural dahil may imbitasyon ka. The keyword is about the invitation. Pag tinawagan mo, sasabihin sa iyo, kapatid, meron akong imbitasyon sa'yo, iniimbitahan kita. Bakit? May birthday ba? No. More than the birthday. Anniversary, more than that. Whatever revelation na sasabihin sa inyo ng Panginoon para sagutin ang inyong inibitahan, yun ang sabihin mo. At isang araw, kung niyaya mo sa Bible study, isang araw, dadating yun. The invitation came to pass because you have extended your time. You have extended your patience to keep on inviting a person that the Lord has already prepared the heart. Kaya patuloy natin gawin ang ganung uri na pag-iimbita. Magandang umaga sa inyo lahat at pagpalain kayo ng Diyos sa umagang ito. Manatili nawa kayo sa inyong kalagayan na puno at puspos sa inyong mga pusong kagalakan na mag-imbita para kay Kristo na ating Panginoon at Diyos at tagapagligtas. Amen. Let's pray. Father God, we heard loud and clear that we are all commanded by your Spirit, O God, that we should invite everyone, O God, first, our families, our loved ones, our brothers and sisters, our neighbors, our co-workers, O God, even to those who are very far places, O God. You are mandating us to reach them through telephone, cell phone, or whatsoever media that we can use just to extend your love to them. I just pray, O God, that you will give boldness, courage to those who are listening this morning, O God. May you empower them, this kind of boldness, that they may know and realize that this invitation is too valuable for us and very important that we need to do it because the Lord Himself has said it. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise God.